So nabalitaan nyo po ba? Dahil trending na naman itong Dolomite Beach project dito sa Manila Baywalk. Dahil nga ito ay iimbestigahan ng ating kamera. So ano po ang inyong reaction or masasabi? So nabalitaan nyo po ba? So nito ng mga nakaraang araw, maingay na naman itong Dolomite Beach dahil iimbestigahan daw ito sa kamera. So trending ulit itong Manila Baywalk Dolomite Beach project dahil nga sa iimbestigahan sa House of Representatives. So ano po ang inyong masasabi sa bagay na ito? So ngayong araw, Biyernes, October 31, 2025, bibigyan ko po kayo ng ating update dito sa Manila Baywalk Dolomite Beach. And gaya nga ng sabi ko kanina, muling umingay na naman itong Dolomite Beach sa social media, no? Matapos nga yung nabalitaan nitong nakaraang araw na bubuksan daw sa darating na buwan ng Nobyembre yung investigasyon dito. Yung usapin o yung investigasyon pagdating sa flood control project ng House of Representatives as Senate ay natigil, no? Pero ngayon po sa darating daw na buwan ng Nobyembre, itong Dolomite Beach project naman ang iimbestigahan ng House of Representatives. So kamusta po? Ano po ang iyong masasabi tungkol dito? Okay, so update ko muna kayo sa status and lagay ng ating Dolomite Beach ngayong huling araw sa buwan ng Oktubre. Okay, so bago ang lahat, ikot ko muna yung ating camera. Mababa yung water level o yung level ng dagat, pero walang basura, no? Malinis. Ayan. Parang hindi na matigil-tigil yung issue dito sa Dolomite Beach since 2020 nung nag-umpisang magtambak ng white sand or Dolomite sand dito po sa Manila Baywalk. So pinukol ng kung ano-anong issue, mga nawawalang makina daw sa ilalim, sementado, at kung ano-ano pang issue. So ngayon po, taong 2025, trending na naman ang usapin pagdating sa Dolomite Beach dahil nga sa abangan natin na investigasyon daw pagdating dito po sa Dolomite Beach project. Yan, wala masyadong tao dahil alas 2:30 ng hapon. Mainit pero mahangin. And wala masyadong kalat. Kasi everyday naman po yung linis dito ng ating Manila Bay Warriors. Silip tayo sa dagat. Low tide po ngayong hapon. Tingnan natin kung malinaw yung dagat. So akala ko may matatahimik na yung Dolomite Beach. Kasi isipin nyo, no? Since 2020. Pero ngayon, sigurado magiging maingay na naman ulit yung usapin pagdating dito sa Manila Baywalk Dolomite Beach project. So yan yung ating dagat ngayong hapon. Mahangin, low tide, hindi ganun kalinaw, no? Ganito talaga madalas kapag low tide. Unlike kapag high tide, mas maganda yung linaw ng dagat. Ayan, so ito yung ating shoreline. Ang lawak dahil low tide. Ayan, so binabaybay natin yung shoreline ngayong hapon. And as you can see, wala naman po masyadong kalat na bagong dagsa ngayong Biyernes na hapon. Sarap na, medyo mainit lang, no, pero at least mahangin, sarap ng hangin. And hindi lang ganun kalinaw yung dagat, pero okay naman. Okay, so dito tayo banda sa may phase 2. Ikot ko lang ulit yung ating camera para makita nyo. May mga kahoy kawayan pa dito, oh, na hindi nahahakot.
Pero generally malinis po yung ating Dolomite Beach ngayong Friday afternoon. Buti walang mga bagong pasok na mga kalat at basura no, ngayong hapon. Ayan. So ito ang ating Dolomite Beach na hindi matahimik. So yun nga no, kung matatandaan ninyo, yung usapin o yung investigation nila sa flood control projects, yung flood control scandal natigil. Pero ngayon, pagtutuunan ata ng pansin is itong Dolomite Beach project. Alam niyo po, itong Dolomite Beach project, noong past administration, kita nyo naman, di ba, hindi ito ghost project. Tapos ilang milyon na po yung nakapasyal, ilang milyon na yung nakapag-relax, nakapunta dito, na hanggang ngayon, ilang taon na po napapakinabangan pa rin ng ating mga kababayan dahil sila po ay nakakapag-relax and wide, nakakapasyal ng libre dito. Pero yung usapin po sa flood control project, no, yung flood control scandal na hindi natin alam bakit itinigil yung investigation pagdating doon. Yan, tingnan nyo naman, diba? Yung mga bata ngayon dito nagtatakbuhan, tapos punta kayo dito ng Sunday po na umaga or late in the afternoon, early morning ng Sunday or late in the afternoon ng Linggo. Pamilya po yung mga namamasyal dito. May mga naglalatag pa nga dyan, no? Yung iba mga senior citizen, may mga naka-wheelchair, yung mga parents bit-bit yung kanilang mga anak namamasyal at nakakapag-relax po ng libre dito. Diba? Pero di natin alam, mainit pa rin sa mata ng mga kritiko itong Dolomite Beach project na isa sa mga legasiya po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Medyo dumami na yung tao ngayon, oh. Kanina wala masyado kasi alas 2 ng hapon, sobrang init. Lakad tayo ulit pabalik. Mamayang hapon pa yung dating dito, panigurado, no. Nag-aabang ng sunset kasi walang pasok today. Lalo po bukas kasi Sabado. At mas lalo sa araw ng Linggo, siguradong maraming mga pupunta at papasyal dito. Ayan. Ito grupo nila kuya. Yung mga bata tuwang-tuwa dito. May mga nagbabao ng sarili nila sa buhangin. Kanina pagdating natin wala masyadong tao kasi isipin nyo naman alas 2 ng hapon, napakainit at tirik na tirik yung araw, pero tingnan nyo naman po, hindi alintana yung init ng panahon, makapasyalan dito sa loob. Yan po yung ine-enjoy ng mga kababayan natin ngayon. Tapos ang dami pang mga kritiko. Hindi matapos-tapos ng mga kritiko ng Dolomite Beach project. Kitang-kita yun naman po kung paano na-enjoy yan ng mga kababayan natin. Actually hindi lang mga kababayan natin mga foreigner. Meron doon nakaupo kanina sa gilid kasi nga mainit. Ito sila kuya, itong grupo.
'Di ba? Ordinaryong Pilipino nakakapasyal ng libre dito.